natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, 2,000 pababa. Kinakailangan ilibre na yun. Ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, 2,000 pababa. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Naman, ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo. Totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasi nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. Invest na akap, invest na AIS, invest na tupad. Bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, 2,000 pababa. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Eh bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pababa. Ibigay sa mga taong ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabebenepisyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yun, 4.5 million Filipinos na mahihirap ang mabebenepisyo. Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pumunta sa inyo akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad, pumili lang ng mangilan-ilan at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako. Bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pili lang ng iba, ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na din sa inyo na tinulugan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Ni huwag din yung titingnan. Mga salbahe ang mga yan. Bakit ko sinasabing salbahe? Iniinsulto nila kayo. Huwag kayong paiinsulto sa kanila. Ako ayoko mag-insulto kahit kailan. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen. Ako na lang ang nagsasalita sa amin. Lahat sila ay pare-parehong may project. Ayun, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo nun. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabi nito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalibog ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao, di ba? Wala po kaming naibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo
ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin, gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun ako. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama.